Lahat po magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal kapatid, bago pong lahat, ako po'y bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Sa lahat po ng mga kapatiran na matatapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa lahat po ng mga magagawa na kasama po natin, nagkita po sa lahat mga minamahal. Ang pagluwalhati at ang pagpupuri ay natatangi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang po. Amen? Praise God. Hallelujah. At ilang araw po kapatid, ilang araw at gabi na talagang napakalakas po ng ulan. Amen. At I'm sure kapatid na kanina po naglimas po kayo. Wala pa kayong nakita ng star rito. Praise God. Anyway po mga minamahal, talagang medyo mahina na po talaga itong buong po natin. Kaya kapag tayo po ay nagpagawa ng bagong bahay sa bahan mga minamahal, sigurado po papalitan na po natin to. Dahil po sa hindi po talaga po pwede mga minamahal. Praise God. At loobin po ng Panginoon mga minamahal na tinitingnan ko lang po kasi ang lugar po natin. Medyo mas malaki po yata yung doon na nabili po nating lupa, yung binili ko po kapag minamahal na personal ko po dapat talaga. Pero kapatid, yun po ay ibibigay po natin yun para po sa gawain po ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi po kapatid, gusto ko po sana talaga yung katabi po natin, mas palagi. Problema po kasi nakausap ko na po yung binigay na number ni Sister Tess, parang hindi po siya pumapayag. At ibinibigay po yung kay Sister Margie yung po doon, pero mataas naman po yung presyo. Ito naman po ayaw mo pong ibenta. Yung naman po doon na medyo ano rin po, no? Medyo maliit po. So papapahari po siguro doon na lang po tayo mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At ngayon po mga minamahal, tayo po ay magbubukas po ng banal na kasulatan. Wala po tayong projector. Nakalimutan po natin yung projector. So sisikapin po natin na kahit wala po projector, nandyan na po ang ating beloved assistant pastor, Brother Elion, upang magbasa po ng mga talata sa Biblia, kapatid. Amen. Praise God. At welcome din po natin ng mga kapatid po natin na sila po ay nakasunod po rito sa tao po ng Northville, ang pamilya po ng ating mahal na kapatid, beloved Brother Mandy at si Sir Mile. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ang mga minamahal natin pong pasahin dito po sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 14. Po minamahal. Praise God. Philippians, Pakinggan po ninyo ito, kapatid. Pakinggan po niya. Philippians chapter 2 verse 12 to 14. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulungan at pagtatalo. Amen. Praise God. So we can less po mga minamahal dito po sa Philippians chapter 2 verse 12 up to 14. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of this good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na wala mga bulong-bulungan at pagtatalo. Amen. Praise God. Mga minamahal kapatid, ito po ang mga salita po ng ating Panginoon na ating po itong mapag-aralan at ating po itong himay-himayin mga minamahal. Ito po kapatid ay ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Pilipos kapatid. Ipinaliwanag po ni Pablo ang maging attitude po ng isang tunay na mananampalataya o ng Kristiyano kapatid. Na kapag wala na po si Pablo kapatid,
sa presensya o sa mga kapatiran, kapatid, pinalalahanan po ni Pablo na ang mga Kristiyano ay manatili, kapatid, doon po sa pagsagawa ng mga mabubuting gawa dahil po, mga minamahal, napakahalaga po, kapatid, na kagaya po namin na bilang mga ngaral, kapatid, kahit hindi po namin kayo kapiling, kayo'y nasa inyo pong mga kanya-kanyang pamamahay, kinakailangan, kapatid, na atin pong isagawa ang mga kalooban po ng ating Panginoon. Pero minsan, kapatid, meron po mga ibang Kristiyano, mga mangangaral, na hindi po masyado makuha ang essence po ng sinabi po ng banal na kasulatan. Nang sinabi po rito, work out your own salvation with fear and trembling. So, akala po nila, kapatid, na ito po ay pinagtatrabaho ang kaligtasan dahil ang sabi nga po, work out your own salvation. Pero malinaw po sa Biblia, kapatid, hindi naman po sinabi ng Biblia na work for your own salvation. Ibig sabihin nung kapag sinabing workout, nandyan na po ang kaligtasan. Amen. Kasi niligtas na po tayo ng Panginoon, ang ating pong Diyos, mga minamahal, siya po'y nagkatawang tao, pinako sa krus ng Kalbaryo, inako ang ating mga kasalanan, at pinatawad na po tayo ng Panginoon, at niligtas na po tayo ng Panginoon. Kapag sinabing workout, kapatid, yun po ay parang yan mo na lang, kapatid, i-enhance mo na lang, mga minamahal. Para bagang pangalagaan mo lang, kapatid, yung mga bagay na yon at ikaw ay gagawa ng mga kabutihan dahil, kapatid, ang sabi ng Biblia na kapag ikaw ay niligtas ng Panginoon, kapag ikaw ay nakakilala sa Diyos, ikaw ay isang tunay na Kristiyano at meron ka ng Santong Espiritu sa puso mo, mga minamahal, ang mga mabubuting gawa, ito po ay magsisunod, kapatid. Ibig sabihin, ikaw ay gagawa ng kabutihan. Kagaya po ng ginagawa po natin ito. Ang ating pong pagsambag ito, ang ating pong ginagawa na tayo po ay naging mabait sa mga sa ating pag-uugali, na dati-rati, mga minamahal, tayo po ay napakasama ng ating mga ugali, tayo po ay may mga masamang mga bisyo. Subalit tayo po ngayon ay binago ng Panginoon, hindi po tayo ang nagbago. Meron po kasi mga pagkakaiba, kapatid, na ang sabi po, work out your own salvation with fear and trembling. So kaya po nila ginagawa nila, pinagtatrabaho nila upang sila ay maligtas. Mali po yun, kapatid. Gusto ko lang pong inuulit-ulit po namin ang bagay nito para maintindihan po ninyo. Kasi ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, dito po sa 13, for it is God which worketh in you. Ang Diyos ang siyang nagtatrabaho sa iyo. Ibig sabihin, kapatid, hindi ikaw ang nagtatrabaho para sa kaligtasan mo. Amen. Ginawa na yan ng Panginoon, at dahil nandito na ang ating Panginoon, kapatid, siya ang nagtatrabaho ngayon sa buhay mo. Kaya sinabi po natin na ang Diyos ang siyang nagbago ng buhay po natin. Amen. At hindi po tayo ang may kakayahan na baguhin po natin ang ating mga sarili. Kahit, kapatid, meron ka ngang 1,000 New Year's resolution, hindi ba kapag New Year, meron kang New Year's resolution? Sasabihin mo, kapatid, na hindi ka na iinom, hindi ka na magsusugal, or ano pa man. Pero kung minaman, after 2 weeks, balik ka na naman sa dati. Bakit po? Kasi wala kang kapangyarihan. Wala kang kakayahan. Kasi, kapatid, ikaw ay patay. Patay ka sa Espiritu, mga minamahal. At kapag patay ka sa Espiritu, yung mga hindi pa nagligo sa Panginoon at hindi pa binorn again ng Panginoon, hindi pa binuhay ng Panginoon, of course, wala namang magagawa yung patay. Ang gusto ng patay, kapatid, sa Espiritu, pagdapat buhay yung kanilang physical na pangangatawan, ang gagawin po nila yung kasalanan. Yun po'y paliwanag po sa Biblia. Wala po silang kakayahan na baguhin po nila kanilang mga sarili. Kahit ang sabi po ng ating Panginoon kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang tanong, kapatid, ikaw ba ang nag-born again sa sarili mo?
Ikaw ba ang nagbago sa buhay mo? Ipinanganak ka bang muli, kapatid, dahil sa iyong sarili? No. Ang Diyos pa rin, mga minamahal, ang siyang nagbago ng buhay mo at siya pa rin ang bumuhay muli sa iyo. Amen. Dahil kapag patay ka, kapatid, wala kang magagawa. Palagi pinapangalan, Brother Elion to. Kapag patay ka, anong magagawa ng patay? Hindi ba kapag siya nasa kaniyang ataol o kanyang kabaw, mga minamahal, ano ang magagawa pa ng patay? Wala na po, hindi po ba? Ibig sabihin, mga minamahal, dati-dati, ang sabi nga ng Ephesians, chapter 2, mga minamahal, tayo po yung mga patay sa harapan ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan at sa ating pagsalansa. Ibig sabihin, ano ang magagawa po ng patay? Kaya bang buhay ng patay ang kanyang sarili? Kaya bang bumangon ng patay, ibangon ang kanyang sarili? No, mga minamahal, hindi niya kayang bumangon. Ibig sabihin noon, kapatid, ang Diyos pa rin po ang siyang kumilos at siyang bumuhay sa atin lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, you must be born again. And except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Kaya po, minamahal, akala po ng ilan, kapatid, na sa kanilang paglapis sa Panginoon, kaya sila na born again, ay dahil sa kanilang mga sariling gawa, dahil sa kanilang kakayahan. No, kapatid, patay nga tayo eh. Patay nga yung ating spiritual. Paano mo magagawa na buhayin mo muli ang iyong sarili? So, igubol pa rin mo minamahal, ang Diyos pa rin po ang siyang bumuhay sa bawat sa atin. Siya pa rin ang nag-born again sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po mga minamahal, dito po, pinaalala po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, kahit na kami ay wala sa inyo, sa inyong presensya, at kami ay wala, at kami ay absent sa inyong presensya. Ibig sabihin, kung wala man po si Pablo sa ating mga pagpupulo, at maging kami ng mga pastor, wala po kami, kapatid, sa inyo, na hindi naman po namin nakikita ang mga ginagawa po ninyo araw-araw, kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin po ni Pablo na manatili po yung mga magbubuting gawa bilang isang Kristiyano. Dahil ang sabi ng Biblia, kapatid, know ye not that ye are the temple of the living God? Know ye not that ye are the salt of this world? Know ye not that ye are the light of this world? You are the light of this world. Paano mo mga minamahal, hallelujah, na makukumbinsi, kapatid, yung pong mga ibang tao kung wala ang ilaw sa buhay mo? Amen po ba? Ang ilaw na yun, kapatid, yung pagbabago mong yun ay hindi sa iyong sarili. Amen po ba? Nakuha po ninyo? Bagkus, kapatid, yun po ay gawa ng ating Panginoon sa buhay mo. Yun ang sinasabi po ni Pablo, kapatid, na kahit wala kami sa iyong paningin, sa inyong presensya, gawin niyo ito, kapatid. Ang sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Ikaw ay may takot at panginginig na gagawin mo yung kalooban ng Panginoon. Kasi ang sabi po ng Biblia, the moment na ikaw ay nakakilala sa Diyos, good works shall follow. Amen po ba? Good works. Ibig sabihin, kapatid, pero huwag mong ipagmalaki yung good works na yun kasi hindi yung nagagaling sa iyo, yung good works na yun. Kaya naging mabait ka dahil nakakilala ka na sa Diyos. Amen. Kaya naging mabait ka, kaya naging mabuting tao ka dahil kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Kasi kapatid mo, hindi mo mababago ang sarili mo. Amen. At ang sabi po, kapatid, ng 14, do all things without murmurings and disputing. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pag-aali. Ibig sabihin, kapatid, walang reklamo, mga minamahal, gagawin mo yung gusto mo na para po sa ating Panginoon, mga minamahal. Walang reklamo at walang pagtatalo-talo. Ibig sabihin, kapatid, tayo maglilingkod sa Diyos ng malaya. Amen. Malaya tayo maglilingkod sa Diyos na sumusunod sa mga alituntunin ng Panginoon. Kaya hindi naman po tayo, kapatid, naniniwala na kapag ikaw ay sumampalataya at sa biyaya ng Diyos tayo nagaligtas, ay wala na po tayong gawa. Meron po tayong gawa. Ano po yung gawa natin? Ito po, kapatid. Tayo naglilingkod sa Diyos. Napakasama ng panahon, pero tayo po'y narito. Amen. Tayo po'y napakabisi, pero tayo po'y narito. Hindi ba ito good works, kapatid? Ito po'y mabuting bagay na
ginagawa po natin, pero hindi mo ito pwedeng ipagmalaki na ikaw ay maligtas sa ganyang mga bagay kapag hindi ka pa nakakilala sa ating Diyos na buhay. Marami kasi mga tao na gumagawa na ng kabutihan, hindi naman nakakilala sa Panginoon. Hindi ba? Meron kayong kakilala. May mga relihiyon po sila. Pero mababait na tao sila. Amen po ba? Mapagmahal din sila sa kanilang mga pamilya. Kaya kapatid, hindi naman yun ang basihan. Ang basihan, kapatid, yung ikaw ay sumampalataya at tumanggap sa Panginoon. Bakit ka sumampalataya? Hindi sa iyong sarili din. Bagkus ang pananampalataya, isto'y bunga ng Santong Espiritu dahil ikaw ay binuhay ng Panginoon. Amen po ba? Maluwanag po mga minamahal, palapakan po natin ang Panginoon. Dito po kapatid, mayroon po tayong pag-aaralan. Dahil ito po'y ginagawang parang tayo po'y katawa-tawa dahil sinasabi po natin kapatid na tayo po ay nasa biyaya ng Panginoon at hindi importante ang gawa. Mga minamahal, hindi naman po namin sinabi na hindi importante yung mga gawa. Importante yung nga yung gawa kasi kapatid, yung gawang yun ay gawa ng Panginoon. Babait ka kapatid, ikaw ay magiging bagong nilalang. Yun ay gawa ng Diyos. Amen po ba? Nakukuha po ninyo? Yung iba kasi kapatid, hindi po nakukuha. Panipapaliwanag po natin ito. Kapatid, sayang wala po yung projector po natin. Pero yon dahan-dahan lang yung pagbasa. Punta pa tayo kapatid sa aklat po ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4 muna po tayo kapatid. Basahin po natin. James chapter 1 verse 4. James chapter 2 verses 1 to 4. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sandali, doon muna po tayo. Yaman din lamang ang sabi po kapatid ni Santiago na meron kayong pananampalataya. Tayo po'y mayroong pananampalataya. Amen. Tayo po'y may pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Ang sabi po kapatid ni Santiago, yaman din lamang na mayroon kayong pananampalataya. Huwag kayong magtatangi ng tao. Yung hindi pagtatangi ng tao, ito po ay gawa. Amen po ba? At sa mga Kristiyano ba, meron bang gano'n na tayo po ba yung nagtatangi ng tao? Kapag meron kang pananampalataya pero nagtatangi ka ng tao, ibig sabihin kapatid, huwad ang iyong pananampalataya. Pero tuloy ang basa, kapatid, brother yun, sa verse 2. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, Sandali, pakinggan po ninyo. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ito po, sa bahay-sambahan, siguro. ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dako mabuti at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom sa mga masasamang pag-iisip? Ayan. Parang nagiging huwes po tayo. Nagiging judge po tayo. Ginajudge po natin, kapatid. Ang sabi po ni Santiago, pinaliwanag po ni Santiago, kung may pananampalataya ka, sabi niya, pero kung ikaw ay nagtatangi ng tao, ay walang kwenta yung pananampalataya mo. Kagaya ng sabi po kapatid, na mayroong pumasok sa sinagoga na punong-puno ng alahas, ng singsing, at maganda ang kanyang damit, at siya'y in-entertain mo ng mas mainam, at siya'y iyong pinaupo, kapatid. At yung isa naman, isang dukha na gusgusin, walang maayos na damit at sasabihin mo sa kanya na tumayo ka na lamang dyan. Ang sabi po ni Santiago, kapatid, ikaw ay nagtatangi ng tao. Sinig sabihin, kapatid, ni Santiago po rito, na bilang isang mananampalataya,
Kung meron kang tunay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ay huwag kang magtatangi ng tao. Kahit na ito pa ay nakabistida ng maganda, nakapantalon, kapatid, huwag kang magtatangi. Kapag iyong itong itinangi, kapatid, ang sabi ng Biblia, ikaw ay nagiging hukom. Ibig sabihin, ikaw ay nagja-judge, kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, ginajudge mo yung dukha, kapatid, na gusgusin na para baga hindi siya karapat-dapat sa paningin ng Panginoon at maging sa loob ng sinagoga. So, ibig sabihin, kapatid, ito po ay ipinapaliwanag po ni Apostol Santiago na huwag daw po tayong ganon. Dahil ang sabi po ng Matthew chapter 7 verse 1, judge not that you will not be judged. Ang sabi ng Panginoon, huwag daw po tayong uhusga para hindi po tayo husgahan ng ating Panginoon. Amen. Kasi po, kapatid, we are all products. Tayo pong lahat ay produkto ng biyaya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay produkto, kapatid, ng kabutihan ng Diyos, na tayo po'y iniligtas ng Diyos, bagamat hindi po tayo karapat-dapat. Amen. Kaya po, kapatid, huwag kang magtatangi. Kung halimbawa, mga minamahal, meron po rito, kapatid, halimbawa lang, may mga kapatid po rito na gustong mag-alay ng kanta. Pagkatapos, kapatid, meron silang kasuotan na parang hindi maganda yung kanilang kasuotan, kapatid. Pwede bang sabihin mo sa kanila na huwag kayong at hindi kayo pwedeng tumayo? Mga minamahal, hindi po gano'n ang ibig sabihin po ng Biblia. Amen. Ibig sabihin, ang sabi po, huwag kang magtatangi ng tao. Amen? At ang iyong bagay na yun, kapatid, ay good works. Kapag hindi ka nagtangi. Yun po sinasabi ng Biblia. Kapag meron kang pananampalataya, huwag kang magtatangi ng tao. At yun ay good works. At iyon, kapatid, ay nagmamanifest sa iglesia nito. Nagmamanifest sa buhay po natin, kapatid. Na tayo po, kapatid, ay merong pananampalataya at the same time, meron tayong good works. Kasi susunod ang mga good works na yan dahil ang Diyos ay nasa atin na kumikilos at nagtatrabaho sa buhay po natin. Amen po ba? Nakukuha. Everybody say praise the Lord. Amen. Tuloy ang basa, Brother Yon, dito sa James 2, 9 and 10, mga minamahal. James chapter 2 verse 9 to 10. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwain. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Tingnan po inyo, kapatid. Kapag ikaw, mga minamahal, ay nagtatangi, ibig sabihin, kapatid, ikaw ay nakakasala. Kapag nasunod mo raw po, kapatid, ang lahat ng kautusan, pero natisod ka lang sa isa, hindi mo nagawa ang isa, you are guilty of all. Ikaw ay makasalanan na sa lahat. Kaya mga minamahal, pinapaliwanag po dito, kapatid, at ating ipinapangaral na kapag ikaw ay sumasandig sa kautusan na sinasabi mong maliligtas ka sa iyong mabubuting gawa, kinakailangan huwag kang magkasala. Kahit isa. Kasi kapag nagkasala ka, mga minamahal, you are guilty of all. Makasalanan ka sa lahat. Nakuha po ninyo, kapatid. Dito sa side na to, mga minamahal, pwedeng sabihin yung iba, mga Kristiyano, by works. Doon sa iba rito, by grace. Kapag by works ka, mga minamahal, masyado kang legalista. Masyado kang perfectionist. Gusto mo, mga minamahal, ang lahat ng bagay ay
ginagawa mo sa pansarili mo. Eh, wala nang nakatupad sa kautusan eh. Meron po bang nakatupad sa kautusan? Sasabihin mo na, hindi naman ako nangangalunya. Eh, pero dumaan lang yung isang babae, vice versa, dumaan yung isang macho, na nakaisip ka ng may kahalayan o pagnanasa, ikaw ay mangangalunya na. O kaya naman, sasabihin mo na, hindi naman ako mamamatay tao. Pero, galit na galit ka sa kapatid mo. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ng ating Panginoon, ikaw ay mamamatay tao na. Nagalit ka lang, may puot ka. Ayaw mo nang makita. Sasabihin mo na hanggang sa impyerno, hanggang sa hukay, hindi kita patatawarin. Ibig sabihin, sobra-sobra ang galit mo, kapatid. Ibig sabihin nun, ikaw ay mamamatay tao na. So, ibig sabihin mo, minamahal, kapag ikaw ay natisod sa isa, mga minamahal, you are guilty of all. Amen. Nakuha po niyo, kapatid. Everybody say, praise the Lord. Malago pa? Papaliwanag pa natin ng gusto, kapatid. Ibig sabihin ng minamahal, kapag nagtangi ka ng tao, ikaw ay nagkasala. Kapag nagkasala ka sa Panginoon, ibig sabihin nun, tayo pong lahat, may marami sa Diyos, pero mga minamahal, kapag nagtangi ka lang ng tao, ikaw ay nagkasala na. Eh sabi, huwag kang magtatangi. Yung isa, nakita mo, maganda yung kasuoton niya. Tapos, in-entertain mo siya ng tamang-tama. Yung isa naman ay duka at gusgusin. Sinabi mo sa kanya, diyan ka na lang, tatayo ka na lang dyan. Hindi mo pinaupo. Nagtangi ka na ng tao doon, sabi ng Biblia. At nagkasala ka na sa Panginoon. O, tuloy pa, kapatid. Dito po sa James 2:14 up to 18. Ito po, kapatid. Ipapaliwanag po na dito ng gusto. James chapter 2 verse 14 to 18. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga painit at mga pakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Amen. Faith without works is dead. Tama yun, totoo yun. Sino bang hindi nagsabing hindi totoo yun? Kung may pananampalataya ka, pagkatapos wala ka namang gawa, kapatid, ibig sabihin nun, patay ang pananampalataya mo. Baog ang pananampalataya mo, kapatid. Ang sabi po dito, pinaliwanag ng maigi ni Apostol Santiago, kapatid, na sinasabi mo na meron kang pananampalataya, pero merong mga kapatid ka, kapatid, o mga ibang tao, na wala silang damit at wala silang makain, pero hindi mo naman binigyan, kapatid, at pinayaon mo, sasabihin mo sa kanila na buhay ang Diyos. Nasaan ang iyong pananampalataya? Nasaan ang iyong mga gawa? Kaya sinabi po, kapatid, ni Santiago na meron kang pananampalataya at wala kang gawa ay patay. Eh, kapatid, tayo po nito, na tayo po'y naniniwala na tayo po ay may pananampalataya at tayo maligtas sa magitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. Ang tanong, kapatid, wala ba tayong mga gawa? Kung wala kang gawa, kapatid, ang pananampalataya po natin ay patay sa harapan ng Panginoon. Pero malinaw, kapatid, bakit po tayo narito? Dahil may pananampalataya tayo at may gawa po tayo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po, kapatid, ang sinasabi po ni Apostol Santiago. Eh, sasabihin, humingi ng nakita mo yung kapatid mo, wala siyang damit. Hindi mo naman binigyan, pero meron kang damit. At pinayaon mo siya.
hindi mo naman siya binigyan ng damit. Eh, nasaan ang pananampalataya mo noon? Ang sabi nga ni Santiago, ang iyong pananampalataya ay baog. Ito'y patay sa harapan ng Diyos. Kaya po mga minamahal, kinakailangan po kapatid na bago po tayo magano, kasi ang dami ko na pong nahausap. Ito pa naintindihan. Kung Noel, sabi, Brother Noel, hindi ko sabihin kapag tayo po yung nananampalataya na, hindi na makailangan ng gawa. Eh sabi ko nga kapatid, meron nga tayong gawa, pero ang gawa yun ay hindi sa ating, hindi nagbubuhat sa sarili po natin. Amen! Ito po'y naggagaling sa Diyos dahil ang Diyos ang siyang nagtatrabaho sa buhay po natin. Pero kapatid, kapag ginagawa mo yan, ikaw ay philanthropist, ikaw ay tumutulong sa mga ibang tao, pero yun ay pinangangalandakan mo para ikaw ay pumasok ng langit, it is blasphemy. Kasi niwawalang kabuluhan po natin, kapatid, ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung sila, kapatid, pinagtatrabaho pa nila ang kaligtasan po nila, good luck. Good luck sa kanila, kapatid. Sana makapasok sila ng langit. Good luck. Uulitin ko, kapatid. Tayo pong lahat, ulitin po natin. Good luck. Sabihin po natin, good luck. Good luck. Good luck sa kanila. Nawa, kapatid, sila ay makapasok ng langit dahil sa kanilang mga ginagawa. Pero tayo, kapatid, gumagawa tayo ng kabutihan dahil tayo po ay niligtas na ng Diyos. Nakuha po ninyo ang difference? Sila, nag-struggle sila, kapatid, upang maligtas sila. Pero tayo naman, kapatid, ay ligtas na, kaya gumagawa tayo ng kabutihan. Nakuha po ninyo, kapatid. Hindi ka maliligtas ng iyong sariling gawa, bagkus ikaw ay maliligtas dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Niligtas na po tayo ng Diyos. Ngayon po mga minamahal, dito po, ipinaluwanag din po ni Santiago. Sa 20 po tayo, talatang 20. James chapter 2 verse 20. Datapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabulukan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Okay. 21. Pakinggan po niyo ito, kapatid. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihahin si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Sige. Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Ay, may sandali. Nakita na ninyo ang sabi ni Apostolo Santiago na ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. Si Amang Abraham, kapatid, ang asawa po niya ay si Sarah. Si Amang Abraham, siya po ay pinangakuan ng ating Panginoon na siya po ay magkaroon ng lahi na kasing kapal ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Pero siya matanda na. Maging si Sarah ay matanda na. Nung nakaanak si Sarah na kanyang asawa, more than 90 years old po siya. Si Abraham, 100 years old. Nung nangako ang Panginoon na magkaroon sila ng mga anak. Nung nagkaroon po sila ng anak, kapatid, after 25 years, ibig sabihin, 25 years in the making, sila'y naghihintay na magkaroon sila ng anak at binigyan sila ng anak ng Panginoon at ang pangalan niya ay si Isaac. Mga minamahal, si Isaac, siya ay kaisa-isang anak ni Amang Abraham. Hiningi siya ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon kay Abraham, dalhin mo ang iyong anak
sa bundok ng Moria at siya'y iyong ihandog sa akin. Mga minamahal, sa pananampalataya ni Abraham, dahil meron siyang pananampalataya at meron siyang paggawa. Ano kanyang ginawa? Without murmuring, without disputing, kapatid, without mental reservation, ang ginawa po niya, dinala niya itong anak po niyang si Isaac. At hindi alam ni Isaac na meron siyang dalang punyal, kapatid, upang yun ay gamitin, upang ialay ang anak po niya sa ating dakilang Diyos. Noong mga minamahal, habang dinadala, dahil meron siyang pananampalataya na hindi siya ilalagay ng Panginoon, kapatid, doon po sa isang matinding sitwasyon. Alam ni Abraham, kapatid, dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa niya ang bagay na yon. Dinala ang kanyang anak na si Isaac sa bundok ng Moria upang kanyang ihandog sa Panginoon. At nung akma po niya, kapatid, napapatayin ang kanyang anak na si Isaac na matagal na hiningi sa Panginoon ng 25 years, kapatid, nagsalita ang anghel ng Panginoon. Abraham, huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay ang iyong anak. Nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya at ang iyong paggawa. Ang Diyos, ang sabi po niya, is the great provider. Ang ginawa, kapatid, bigla meron pong nakitang hayop po doon at yun po ang kanyang inalay para sa ating Panginoon. Nakuha po ninyo, kapatid. Dahil sa kanyang pananampalataya, kapatid, anak po niya itong si Isaac, hinintay na binigay sa kanya ng ating Panginoon within 25 years. Pero nung hingin yun ng ating Panginoon, hindi po siya nagreklamo dahil sa kanyang pananampalataya. At yun ang ipinaliwanag ni Santiago, kapatid, hallelujah, na yun ay paggawa na kanyang inihandog o gusto talaga ihandog kahit nang patayin yung kanyang anak para sa Panginoon. And that is faith. Yun ay pinaliwanag po ni Apostol Santiago. Nakita po niyo? Kung may pananampalataya lamang si Abraham at hindi niya ginawa yung utos sa kanya ng Panginoon, ibig sabihin, baog din ang kanyang pananampalataya. Pero yung kanyang ginawang yun, kapatid, yun ay isang pananampalataya at paggawa na yun din po ay galing sa Panginoong Jesucristo, sa ating mahal na Panginoong Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos, siya ang may control ng lahat ng bagay. Naniniwala po ba kayo doon, kapatid? Yun po sa sovereign power ng Panginoon. A sovereign will ng Panginoon. Naniniwala po kayo, kapatid? Magagawa ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang siyang may control. God is in control. Siyang may control ng lahat ng bagay. Ano mang klaseng gawin mo rito, ano man ang nangyayari sa daigdig natin, iyon ay kontrolado ng ating Panginoon. At maging yung mga malakas na hangin ng bagyo, kapatid, ang sabi ng Panginoon, nung sila po'y nasa bangka, kapatid, natatakot ang kanyang mga apostol, pero ang Panginoon ay tulog na tulog, kapatid, payabang-payaba po siya. Ginising siya ng mga apostol, Panginoon, wala ka bang pakialam na tayo mamamatay na rito? Anong sabi ng Panginoon? Tumayo po siya. Ang sabi niya, peace, be still. At pumayapa ang unos at bagyo, kapatid. Pumayapa ang dagat. Bakit? Dahil ang Diyos, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tuloy ang basa, brother yon. 22-23. James chapter 2 verse 22 to 23. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Yeah. Ibig sabihin, kapatid,
kinakailangan mo minamahal, mayroon kang pananampalataya at mayroon kang paggawa. At nagiging sakdal ang mga gawa mo kung mayroon kang pananampalataya. Amen. Pero kung gumagawa ka lang ng mabuti, pero hindi ka at wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, naging walang kabuluhan. Ibig sabihin, kapatid, totoo yun. Faith without works is dead. Patay ang iyong pananampalataya kung wala kang paggawa. Basahin po natin yung patungkol sinabi kay Rahab. Si Rahab, mga minamahal, tuloy yung basa, brother yun. So 23. Natupad ng kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at iyo'y ibinilang na katwiran sa kanya. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Friend of God, mga minamahal. Dahil sa kanyang pananampalataya, ibinilang ng Diyos yun na katwiran, kapatid. Ibinigay sa kanya ang ating Panginoon ang katwiran ng Diyos ay dahil sa kanyang pananampalataya at hindi pa po yun, kapatid. Siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kung gano'n ang ating mga estado ngayon, kapatid, mayroon kang pananampalataya at paggawa. Ikaw ngayon ay kaibigan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. At sa 24, mga minamahal, sinabi rin po itong si Rahab. Si Rahab, pinag-aralan po natin nung last, kapatid. Siya po niligtas ng Panginoon dahil sa meron siyang pananampalataya. At dito po, sinabi ito ni Santiago, pinaliwanag din ni Santiago, na mayroong ginawa itong si Rahab kung kaya siya ay sinabi na meron din siyang mga gawa, paggawa. Kasi kung may pananampalataya siya, pero wala siyang ginawa, patay. Pero meron din siyang ginawa rito. Basahin po natin, brother, yun, itong si Rahab. Si Rahab, ito yung prostitute, kapatid, na pinag-aralan natin nung last Sunday. James chapter 2 verse 24. Makikita ninyo sa pamamagitan ng mga gaway, inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sandali. Hindi ito, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Meron talagang paggawa. Pero yung ginagawa mo yun, hindi sa iyong sarili, kapatid. Ang sabi nga po mo naman, ang gumagawa nun, yung paggawa nun, yun na ang Diyos na kumikilos at gumagawa sa iyo. So yung basa, pinaliwanag niya itong si Rahab. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Ayun ang gawa ni Rahab. Kapatid, aside from si Rahab ay nanampalataya sa ating Panginoon, pero meron daw po siyang ginawa, ang sabi ng Apostol Santiago. Ano ang kanyang ginawa, kapatid? Yung pinatuloy po niya, yung 2 tiktik, kapatid, na inahabol ng mga sundalo po ng mga Canaanites. Dahil nabalitaan po na mayroong 2 tiktik na pumasok po doon. Pero ang ginawa po ni Rahab na isang patutot, kapatid, sila'y pinatuloy sa kanilang bahay at iyon ay pinaliwanag po ni Apostol Santiago na iyon ay gawa. Gawa rin. Ibig sabihin, nanampalataya siya sa Panginoon, pero meron din siyang paggawa. Nakuha po niyo, kapatid. Meron din siyang paggawa. Kaya po totoo po, hindi naman po natin mga minamahal, kinokontra na wala na po tayong paggawa ng mabuti. Meron. Baka ma-misquote po ninyo. Kaya sinasabi ko nga na, o baka isipin po ninyo, nasa biyaya na po tayo ng Panginoon. Sa pananampalataya tayo naligtas. Sa biyaya ng Diyos tayo naligtas. At hindi sa mga mabuting gawa. Baka ma-misquote po ninyo ko na, pwede na para akong gumawa ng kasamaan. Magnanakaw na lang ako, magra-rape na ako, magsusugal na ako, lahat gagawin ko na, total ligtas na ako. No! Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo, kapatid. Merong gawang mabuting paggawa. At yun din, kapatid, ang sabi nga, mga minamahal, hallelujah, nang binasa po natin kanina, kapatid, na yon ay dahil sa ang Diyos ay nagtatrabaho sa atin.
Naku po ninyo. Maliwanag po sa inyo, kapatid. Everyone say, praise the Lord. At ano po ngayon ang ginagawa po natin? Basahin po natin, brother, yun. Galatians chapter 2, verse 20. Up to 22. Mga naman, 21. Yun po rin. Pakinggan mo rin yun. Magtatapos na po na tayo dito, kapatid. Galatians chapter 2 verse 20 to 21. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. Sandali. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. I am crucified with Christ. So, napako na tayo sa krus. Ibig sabihin, kapatid, yung mga kasalanan po natin ay kasama ng napako sa krus ng ating Panginoon dahil ang ating kasalanan ay tinubos na ng Diyos. Pagkatapos, ano po? Tuloy ang basa. Pakinggan po ninyo. At hindi na ako ang nabubuhay, At hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ibig sabihin nun, kapatid, meron kang gagawin dito. Amen. Merong paggawa, pero ang paggawa mo yun, kapatid, it's not by your own strength, but rather it is from God. Ito'y galing sa Diyos. Mga minamahal, naging mabuting tao ka, kapatid, dahil sa ikaw ay napako sa krus na kasama ng Panginoon at ngayon, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Bagkus ang nabubuhay sa sarili mo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tuloy ang basa ang natin yun. kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ayan. Ang kinabubuhay mo sa laman ngayon ay kinabubuhay mo sa pananampalataya sa krus. Nakuha po ninyo ang minamahal. Kaya kapag ikaw ay napako na sa krus, kasama ang ating Panginoon, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili. Ibig sabihin, kapatid, ang kalwalhati ng Diyos ay kinakailangan magmanifesto sa buhay po natin, mga minamahal, hallelujah, na ikaw ay susunod sa mga alitutunin ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y iyong iniibig, tugdin ninyo ang aking mga utos, ang sabi ng Panginoon. Ano ba ang utos ng Panginoon? At ano po ba ang mga bunga ng Santong Espiritu, kapatid? Merong bunga ang Santong Espiritu. Ano po yun? But the fruit of the Holy Spirit is singular, kapatid. Sa English, Brother yun. Mga minamahal, papaliwanag ko na. Ito ang bunga ng Holy Spirit. Ito ang bunga ng Santong Espiritu sa buhay ko na. Kasi hindi na ikaw ang nabubuhay ngayon sa sarili mo. Bagkus ang ating Panginoon, siya na po ang nabubuhay sa ating mga sarili. At dahil nabubuhay na ang Diyos sa atin, meron ang kanyang Santong Espiritu ay nasa atin na, kapatid. Ito ang magiging bunga ng Santong Espiritu. But the fruit of the Holy Spirit is Galatians chapter 5 verse 22 to 24. English tayo. But the fruit of the Spirit is love. Sandali. But the fruit of the Spirit is, ito sinabing R, is love. Yun ang bunga ng Santong Espiritu, ang pag-ibig. Kung, susunod, kung may pag-ibig ka, kaya sinabing is kung may pag-ibig ka, meron kang, yung pangalawa, joy. Meron kang kagalakan. Kung wala kang pag-ibig, kapatid, meron ka bang kagalakan? Palagay po ninyo, kung wala tayong pag-ibig, meron ka bang kagalakan sa puso mo? Wala. Susunod, joy, peace. Peace. Oh, kung may pag-ibig ka, kapatid, na bunga ng Santong Espiritu, meron kang kapayapaan. Payapang-payapa ka. Pangatlo, Long suffering. long suffering. Kung may pag-ibig ka, kapatid, handa kang magparaya. Handa kang magtiis sa lahat ng bagay, kapatid. Meron kang pagtitipi. Temperance. Kasi may pag-ibig ka, pero kung wala kang pag-ibig, wala ito, kapatid. Amen po ba? Nakuha ko rin yung unahan. Meron kang goodness, kabutihan, kasi may pag-ibig ka. Kung wala kang pag-ibig, kasi yun ang bunga ng Santong Espiritu, yung pag-ibig.
Kung wala kang pag-ibig, hindi mo kaya magtiis. Kung wala kang pag-ibig, wala kang temperance, wala kang meekness, wala kang goodness, wala kang long-suffering, wala kang faith. Isa sa mga bunga ng Santong Espiritu ay ang pananampalataya mo. Ibig sabihin, kapatid, ang pananampalataya po natin, hindi ito nanggaling sa atin. Bagkus ito rin po ay galing sa ating pinakamamahal na Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So nakuha po niyo, kapatid, meron po tayong paggawa. Bakit? Ikaw kasi magiging ilaw ng sanglibutan. Kung hindi nakita sa iyo ang ilaw o pagiging isang Kristiyano, paano mo masasabing ikaw ay isang Kristiyano? Paano mo masasabi buhay ang Diyos mo? Paano mo masasabi na may pananampalataya ka? Kaya meron kang tinatawag, kapatid, na paggawa. Totoo naman yan eh. Sinabi yun na sa Tiago eh. Kung wala kang pananampalataya, kung ang pananampalataya mo ay hindi mo ginagawa, baog ang iyong pananampalataya. Walang kwenta ang iyong pananampalataya. Pero sa mga Kristiyano po natin dito, salamat sa Diyos, glory to God. Bakit tayo nagtitiis? Bakit meron tayong pagtitimpi? Bakit meron tayong pag-ibig? Bakit meron tayong kapayapaan? Kasi meron gumagawa sa atin. At hindi yun nasa sarili po natin. Nakuha po ninyo? Kapag man-centered ka, kapatid, sasabihin mo, kasi meron akong love, meron akong long-suffering, meron akong meekness, goodness. Man-centered ka nun. Kasi akala mo ikaw yun. Pero kapag God-centered ka, pinupuri mo palagi ang Diyos, nakatuon, lahat ng nangyayari ay sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Pinupuri mo ang Panginoon. And that is God-centered. Nakuha po ninyo, kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, sa biyaya ng Diyos, tayo po'y nangaligtas. At dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pananampalataya po natin, sabi nga, for by grace, you have been saved. Sa magitan ng inyong, sa magitan ng biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas sa inyong pananampalataya. Through faith, sa magitan ng inyong pananampalataya. At anong sabi po doon, kapatid, sa G's, mga minamahal, ulitin po natin, Brother Yon, basahin po natin muli. Ephesians 2:10 na lang. Sa G's na lang tayo, kapatid. Last. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, Unto good works, para sa mabubuting gawa, which God had before ordained that we should walk in them. oh, na talagang yun ang gusto ng Panginoon, na tayo po lumakad doon, kapatid. Kasi mga minamahal, yun ang gawa. Bakit po tayo nagtitiis na nagkukrusada minsan? Yun ay paggawa. Nanalangin tayo rito, paragi tayong dalangin-dalangin, may pananampalataya tayo sa Panginoon na pupunuin ng Diyos itong lugar po natin, pero hindi naman po tayo mahayo, kapatid. Yan ang sinasabi na walang paggawa yun. Kailangan nakipan mo ng paggawa, yung pananampalataya mo, nadadami tayo rito. Lumakad po tayo. Maghayo po tayo. Yun ay paggawa. Kaya may paggawa tayo. Sinasabi po, akala ko na wala tayong paggawa. Meron tayong paggawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay ipinauunaawa ng Diyos sa atin, mga minamahal. Yung mga bagay-bagay na dapat maging ano po ng isang Kristiyano. Purihin natin na po. Tapo natin tumayo po mga minamahal.